Magandang gabi. Ang ating naman hanapin ngayon, nasaan yung mga proyekto na sa guni-guni lamang ginawa? Nasaan? Di natin makikita. Sino ba nakakaalam? Naku, ang dami. Nilatag din sa privilege speech ni Senator Lacson. Ang dami mga guni-guni lamang na hindi nakikita. Ito po yung invisible flood control projects. Invisible flood control projects na gawa ng mga kontraktor nila Jewel Villanueva at ni Attorney Danilo Domingo na congressman sa 1st District ng Bulacan. Silang dalawa lamang nakakaalam. Yung sa Mindoro naman, tanging si Congressman Arnan Panaligan lamang nakakaalam. Ito naman dito naman si Joel Villanueva ang tanungin natin at saka si Attorney Daniel Domingo na congressman ng 1st District ay mahilig magpapapel, mahilig magpapaganda, mahilig magpapapugi. Dati, inaamin pa nito mga proyekto lang tapos ito na ngayon na nasalanta. Hindi malang nagiba ng baha. Ito yung proyekto na hindi nagiba ng baha. Bakit hindi nagiba? Kasi hindi wala hindi mo makikita. Ni tubig nga mismo hindi makita ng baha kung saan ang proyekto niya. Tayo pa kaya? Ngayon, ipasakalya natin. Ito muna yung privilege speech muna ni Senator Lacson. Tapos, comment natin. Ito. Entering Senator Panfilo Lacson. Sa kabila ng una ng napaulat na buhos ng pondo sa probinsya. Isa sa aming binisitang proyekto ng aking team sa Barangay Calero ay ang construction of riverbank protection na may kontratang nagkakahalaga ng 77 million pesos. Tandaan nito mga taga Calero Calero, Malolos City, Bulacan. Congressman Danny Domingo. Ano ba ito? Joel Villanueva, Senator. Ano ba ito? Ang district engineer sa 1st District Engineering Office ng Bulacan ay taga Bukawi. Bata ni Joel Villanueva. Tingnan natin. Ang kontraktor nito, base sa record, ay Wawaw Builders. Wow. At tag as completed as of October 20. Yung Wawaw ay parang namamaw. Tapos sa another, hindi makita. Kahit mismo kontraktor, hindi mahagilap kung saan. Lalo pa yung project. Pakinggan natin. Gamit ang coordinates sa sumbong sa Pangulo website, madali naming natunton ang lokasyon ng proyekto. Inabutan po namin ang flood control structure na ayon sa mga residente ay sinimulang gawin ngayong taon, 2025 lamang. Ibig sabihin po, ang pondo nito ay nasa taong 2025, hindi 2024. Sigurado kami sapagkat iba ang contract ID nito base sa DPWH billboard na inyong nakikita sa screen. Kinumpirma din po ng mga residente na walang flood control project na ginawa sa lugar noong 2024. Ang malaking tanong, ano ang riverbank protection structure na pinondohan at sinasabing completed dito? Ito po bang nakikita nating puting pader sa screen? Pader nga po yan, Sir President. Perimeter fence ng subdivision. Mr. President, sari-saring gimmick, makapandaya lang ng milyones sa kaban ng bayan. Magtungo tayo sa susunod na barangay, Mr. President. Lula ng bangka, binagtas ng aking mga staff ang barangay Babatnin upang hanapin ang riverbank protective structure na pinondohan noong 2024. Ito ay nagkakahalaga ng 77 million pesos ulit na nakuha naman ng Darcy and Ana Builders. Mayroong flood control project na kumpirmado rin sa mga online videos na nahanap namin. Ang siste, hindi po ito ginawa noong 2024. 2018 pa po, Mr. President.
Pinondohan din ito noong 2021, 2023 at 2024. Ayon sa mga residente, ang huling pagsasaayos dito ay nangyari noong 2023 na substandard din ang pagkakagawa. So, kanino napunta ang inilagak na pondo sa ilalim ng 2024 national budget para sa proyekto na ito? Paulit-ulit ang pagpopondo kahit gawa na. Bagong style ito, Mr. President. Ilan pa kayang flood control projects ang ganito? Ang contractor nito na Darcy and Ana Builders. Nagmimistulang multo rin. Bakit kanyo? Base sa mga dokumento ng kumpanyang ito. Ito ay isang negosyo na rehistrado sa ilalim ng sole proprietorship at may address sa Cardona, Rizal. Sa pamamagitan ng simpleng pag-search sa Google Map, ay madaling makita ang gusali kung nasaan ang nasabing negosyo. Wow. Subalit, Hindi makita. nang puntahan ng aking team ang address. Ang kanilang inabutan ay gym at e-payment store. Klaro ha, ang proyekto hindi na makikita, ang kontraktor hindi rin makikita. Nasaan ang Wawaw Builders? Nasaan ang Darcy and Ana Builders and Trading? Sa halip na construction company. Wala na rin ang signage ng Darcy and Ana Builders sa dating nakakabit sa building. Maya-maya, ipapakita pa namin ang mga natuklasan naming proyekto na gawa o dapat ginawa ng nawawalang Darcy and Ana Builders. Sinuyod din po natin ang ilang barangay sa Hagonoy, Bulacan, na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig baha, Mr. President. Gamit ulit ang sumbong sa Pangulo website, hinugot namin ang exact grade coordinates ng proyektong aming nakita para tiyakin na sakto ang lokasyon kung saan tayo napadpad. Mr. President, Yan. the first subject project was in Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan. Supposedly completed on April 19, 2024. It was awarded to Darcy and Ana Builders and Trading Asan? for a Asan sweeping Joel price Villanueva? tag of Asan? Attorney Danny Domingo? 77.199 million pesos na naman. Mr. President, gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na riverbank protection structure? Ayan. Tingnan po natin. Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Kahit ano pang suyod ang gawin namin, hindi namin makita o mahagilap ang flood control project ng Darcy and Ana Builders. Nako, Hello, nakasingil Darcy. na. Ang Ana and Ana, nasaan ang flood control? At nasaan din si Ana? Tumawid naman tayo sa Barangay Abulalas, sa bayan pa rin ng Hagonoy. Silipin natin ang Tatak Darcy and Ana Builders Flood Control Project. Sinuong ng aking team ang baha sa Barangay Abulalas, Hagonoy para hanapin ang proyektong construction of riverbank protection structure mula sa Darcy and Ana na nagkakahalaga ng 77.199 million pesos na naman. Grabe. Ito po ang tumambad sa amin, Mr. President. Nakikita niyo po ba ang pagkakatayo ng flood control structure? Grabe. Hindi niyo po talaga makikita, my dear colleagues. Guni-guni lang kasi ang flood control structure o riverbank protection kung saan dapat nakatayo ang Darcy and Ana project. Iba rin ang kaso sa Barangay Iba. Tinungo namin ang proyekto Riverbank Protection Structure sa Barangay Iba ng Wawaw Builders na natapos na dapat noong Oktubre 2024. Ang presyo ng proyekto, 77.199 million pesos na naman. Pagdating ng aming team sa exact coordinates, mayroong kasalukuyang tinatayong istruktura. Ang bonus, may kasama pang pumping station. Pero ang ginagawang proyekto, hindi ang Wawaw project. Sa mismong lokasyon kung saan dapat nakatayo ang Wawaw Riverbank Protection
Ang nakabalandrang contract ID ay ang ongoing project ng isang Third Star Builders Contractors para sa flood mitigation structure with pumping station and floodgate Grabe. na ang presyo ay papalo sa 92.54 million pesos. Mr. President, nawawala ang Wawa Project at mukhang gusto pang pagtakpan ang Ghost Project na ito, kaya nagmamadaling magtayo ng bagong struktura sa eksaktong project location kung saan dapat matagal lang may flood control. Wawaw ang binisita, First Star ang dinatnan. Wawaw ang hinanap, First Star ang natagpuan. Mukhang ang modus na ito tatapalan ang Ghost Project ng ibang proyekto. At ang masama, na walang parang bula ang milyong-milyong gastos mula na naman sa taong bayan. Sa Barangay San Nicolas naman, iba ang forma at hulma ng Ghost Project. Binisita namin ang proyekto ng Wawaw Builders na ang halaga ay 77.199 million pesos na naman ang nasabing proyekto. Sinimulan daw noong Pebrero at natapos noong Disyembre 2023. Pero sa aming pagsisiyasat, 2017 pa lamang ay mayroon ng flood control sa lokasyong tinuro kung nasaan ang Wawaw Project. Makikita rin sa historical imagery ng lugar na walang nabago simula pa noong 2017. So, anong tinayo ng Wawaw Builders noong 2023? Eh di wala. May guni-guni na naman sa Barangay San Nicolas. Wow na wow ang Wawaw. Mr. President, makikita natin ang iisang pattern ng mga proyektong guni-guni ng Darcy and Ana at Wawaw Builders sa Barangay Carillo, Abulalas, Iba, at San Nicolas, First Engineering District ng Bulacan. Pare-parehong contract price, 77.199 million pesos. Pare-parehong riverbank protection structure. Pare-parehong guni-guni. Very distinctly ghost projects. Ang mga taong nasa likod ng scheme na ito or scam na ito ang dapat ipinampupukpok sa pagbabaon ng mga seat files. O nga. Hindi ito kababalagan, Mr. President. This is well orchestrated by an organized network of people who abuse their power. May isang grupo sa loob ng First District Engineering Office ng Bulacan Sino na yun? kilalang sindikato Sino yung district engineer noon panahon na yun? Si Engineer Henry Alcantara. ng mga substandard at ghost projects. Ang kanilang modus, manghihiram ng lisensya sa mga suki nilang contractors. Nako. Ito ang dahilan siguro. Gamit ang lisensya ng contractors, sila na ang mag-implement ng proyekto. O kung hindi man, magpoproseso ng mga dokumento para lumabas na completed na ang mga ghost projects. Yan, nagproseso talaga ng documents para mailabas na tapos na kasi hindi makikita eh. So ngayon, ladies and gentlemen, tumigil muna tayo rito. Nais kong analisahin kung paano kung akong abogado na mag-prosecute nito, mag-uusig. Number one, meron na akong kontrata na pinirmahan ng contractor at saka ng HOPE, ibig sabihin, Head of Procurement Authority, yung district engineer. Number two, may mga bidding tayo na binabasihan, records. Number three, may record na tayo ngayon ng payments, ng awards. At number four, ay pupuntahan ko lang mismo ang direct coordinates na binigay sa site na makukuha sa mahagilap mo sa Google Earth ay mapupuntahan mo, makikita mo na siya. Okay, marami, halos lahat na usisa ko na po. Ang kasunod kong gagawin po ay mag-imbestigahan ko lahat-lahat. At kung mapatunayan ko na yan, pwede ko na ngayon mapakulong si Joel Villanueva kung may kinalaman siya. Yan lang mahirap na aspeto.
paano i-connect si Joel Villanueva at saka si Congressman Danilo Domingo. Paano ko may connect? Pero sigurado ko na maikukonvict ko na ang district engineer, makukonvict ko na ang mga project engineers at saka mga kawawa na mga mababang engineers na pumirma dahil hindi po may lalabas ang pera pambayad sa kontraktor kung hindi pipirmahan ng pinakamaliit na engineer ng DPWH. At may kukonvict ko na rin, most above all, ang mga kontraktor. Kawawa talaga kontraktor. My office is willing and ready to provide the names of the members of this well-organized syndicate Meron inside na the pala. Bulacan First District Engineering Office, Mapadali ang trabaho kung kukunin ko kay Senator Lacson ang mga papel. Pwede nating gawa ng including probable witnesses, to testify against them if and when the appropriate authorities will open a formal investigation into these morally wicked schemes to defraud our people of their hard-earned taxpayers' money. For the information of the body, inikot at siniyasat din po namin ang ilang mga proyekto sa Kabikulan, Davao Peninsula, Western Visayas at Central Mindanao. Kasalukuyang ginagawa pa ang validation ng aming... Ibig sabihin po, part 2 ng privilege speech ni Senator Lacson ay nasa Visayas at Mindanao. Amel Muti Talib, sa Marawi, wala namang baha eh. So, flood control project sa sa Marawi. Alaikum assalam na Amel. Sabi niya, mga Raha Sulaiman, kapitbahay ng Super New Boys. Andyan ba na siya, no? Sa RTC Iligan, branch 2. Okay. So, sige. Sige, mabuhay mga MSU-1s. Ang natitira na lang ata ng mga may karakter sa laban sa mga kasinungalingan, mga MSU graduates na lang. Nako. Kaya, ito ngayon ang mahirap dito. Tatanungin natin ngayon si Joel Villanueva at saka si Attorney Daniel Domingo, kasi si Daniel Domingo po ang congressman na nakatalaga sa 1st District ng Bulacan. Saan napunta ang pera? Saan napunta ang mga proyekto? Bakit hindi makikita ang mga proyekto? Asan sila Joel? Asan sila Attorney Daniel Domingo? At kung hindi makikita ang kanilang mga proyekto, bakit pati opisina ng Ana Andarsi na kontraktor, pati Wawaw Builders sa Mamaw na magiging Mamaw, hindi makikita? Paano yan? Sino ngayon habulin natin kung hindi makikita? Grabe. So Bernard Magtibay, kailan pa sisimulan ang sinasabi nila na lipunin na daw yung tubig, baha? Ay, kalukuhan yan. That can never be done. Unang-una, pag magtipon po kayo ng tubig, Bernard, ano ang mangyari? Pag magtipon ka po ng tubig, kakain ng malaking lupa. Di maraming mga may bahay-bahay matatanggalan, aalisin mo kasi para paramihin mo ang tubig. At kung ganon, tama, pwede mo magagamit. Kukunan mo sila ng tubo, ilagay mo sa treatment plant, ang magiging tubig inumin na. Pwede mangyari yun. Pwede mangyari yun. But the problem is, how many billions or trillions of pesos naman gagastusin natin? Pagkakitaan na naman at mawawasak naman yung impounding area. Ganon mangyari. Talagang wala na talagang patutunguhan Pilipinas. Mata na biyatay tano, sabi ng mga Maranao. Dadon kapitaan. So, Pilipinas. Ay, nako, wala nang kinabukasan ng Pilipinas. So, ito po ang problema natin dito. So, tanging si Joel lamang nakakaalam kung saan ang tulay makikita. Saan ang mga dike makikita. Okay? So, hanggang dyan lang muna tayo si Gilly Ramirez.
Good morning. Good morning. Sa maaga pala sa kanya. Si Argo, host, nakataas kwilyo mo po. Ay, nakataas kwilyo ko. Okay. Thank you, thank you. Okay, si Bernard Magtibay. Kailan po simulan na sinasabi nila na ipunin ng tubig? Hindi mangyayari sa tingin ko. Marcel Silerio. Watching from Saudi Arabia. Maganda pa din sa Saudi. Maganda mga proyekto diyan. Banata mong mga congressman na kurap. Si John Cabinbin, ganyan gabi. Gandang gabi, Dr. Tirador. Pangalanan mo kung sinong politiko ang salarin. Puro puno na sinasabi, wala namang dulo. Ito, wala nang iba. Si Joel Villanueva rito na politiko. Kasabot dyan si Atty. Danny Domingo. Pati si Governor Daniel Fernando. Imposible na wala siyang alam yan. At kung magsabihin niya wala siyang alam, pwede siyang kakasuhan sa hindi pagsagawa ng mga bagay na dapat ginawa niya. Tama si Lacson, tatapalan lang nila yan ng ibang project para di mapapanain ang mga maunang mga project para hindi mapansin. Jolman Oy, Ghost Project, siyempre gawa ng ghost contractor, pati contractor, ghost din. Ganun na mangyari. Ghost Project, constructed by ghost contractor, yan ang masama. Maayo ni Francisco Monton. Louie Benco, sir, sino ang kumuha ng pundo ng pundo? Siya ang habulin. Yung ibig sabihin, pinaka-the best dyan ay yung accountability, yung hindi malang pagbabantay, yung negligence ng congressman concerned at saka senator concerned. At kapag matitrace naman sa document kung kanino nanggaling ang pundo, kayang-kaya na natin yan. So, Nick Reyes, watching. Ganun na lang ang gagawin natin pag ano dyan. Malaman lang natin kung kanino nanggaling pundo, may kasalanan din, may papanagutan din ang senador o yung congressman na pinanggalingan ng pundo. Pati yung mga local government na nagmaang-maangan, pati yung gobernador at mayor nagmaang-maangan na kung wala silang alam. Imposible kasi sakop ng bayan mo, sakop ng lalawigan mo, imposible hindi mo alam. Yung bahaing ka lang ng tubig, magtatanong ka, bakit baha? Kung hindi ka gumagalaw, ibig sabihin, pamaya. Ay, sabi naman ni Jocelyn, need sample. Sampulan na lang lahat ito. Si Dodong Tirador, alam mo siguro, gagawa na ako ng sarili kong investigation sa abot makakaya ng aking resources. At ipadala ko sa committee ni Marcolita, ipadala ko kay Bongbong Marcos, ipadala ko kay Ping Lacson, at kung sino pang ibang mag-imbestiga, at sila nang dudugtong kung paano lang. O di kaya umpisahan ko na magsampa ng kaso kung may sapat naman na ebidensya, umpisa na sampa ng kaso sa ombudsman. Katoto, mabuti pang freedom of information. Ayun, ang gagawin natin. So, mabuhay sa inyong lahat at kakain muna tayo. At huwag niyo po kalimutan, bumuo tayo ng isang malaking komunidad. Napakalaking komunidad ng mga Pilipino na tayo nag-uusap dito. At para mabigyan ko kayo ng edukasyon at para alam nyo na kung anong inyong iboboto pagdating ng eleksyon. Yan pong aking pangarap. Para mabigyan kayo ng informasyon na dapat inyong malaman. Katoto, mabuti pang freedom of information. Yan, freedom of information ang kabuli natin. Kapatid na Dodong Tirador. Ako si Toto Tirador. Magandang gabi po.